dito, at the same time, you are creating also sa higher realms. So, minsan parang pag hindi ka nag-ground, yung mga ginagawa natin, let's say, nasa trabaho ka pa, minsan parang lutang ka, parang wala yun sa isip mo. So, yun lang, kailangan, committed ka rin sa pag-ground. Pero mas mapipil mo dyan na mas lighter na yung katawan mo, mas nagiging light ka, tapos yung mga emotion mo, hindi ka na-stuck sa mga negative emotion. So, madali mo siyang i-divert, madali mo siyang i-convert into positive yung mo. Yung mga iba na yung mindset mo. Parang sa computer din, di ba? I-compare nyo yung computer na nasa, anong bagong computer ngayon. Let's say, yung mga old na computer, di ba? Let's say, Microsoft 7, i-compare mo sa Microsoft 10, di ba? Yung una, parang, wala na lang sa cellphone na lang, di ba? Let's say, i-compare mo yung 4G tsaka yung 5G. Yung 4G, di ba, mabagal siya mag-download, it takes time bago makapag-download or makapag-install. Pero when it comes to 5G, mas mabilis na siya, di ba? Yung dating ina-upload mo ng 6 minutes, pwedeng sa 5G, pwedeng 2 minutes na lang. Depende kung gaano kahaba yung mo. So, ganun siya. Parang yung mind mo rin is iba na mag-isip. Iba na yung perception mo. Tapos, madali mo na rin madadivert sa negative into positive. So, ganun yun. Mas lighter na. Kumbaga sa upgraded na yung computer mo. Kasi nga yung mind natin, it is sa computer. Sino ba ba? Yes, si Maylin. Kapag po ba magka-spiritual awakening, malalaman mo na rin ang purpose mo? Yes, malalaman mo na. Pero, unti-unti yun. The more na nagkakaroon ka ng clarity, malalaman mo na kung ano yung purpose mo. Basta, follow mo lang yung heart mo. Ano ba yung masaya para sa'yo? Ano ba yung gusto mong gawin? Yung let's say, nakikita mo yung self mo na gagawin mo ngayon na kahit gawin mo siya ng after 5 years or 10 years, masaya ka pa rin. So, yung soul purpose mo. Although yung soul purpose mo, nasa free will mo din yun kung gusto mo siyang gawin or mag-create ka rin. Lalo na pag nakapasok ka ng 5D, pwede ka nang mag-create ng panibagong script. Pwede mong baguhin yung script mo. Next time, din natin kung paano ka magbabago ng script. Pero kailangan makapasok ka muna sa 5D. Kasi sa 5D, yan na yung magkakaroon ka ng connection mo sa God source energy. Pag sa 3D tsaka 4D ka, wala kang connection yan. Wala kang soul, wala kang soul connection, wala ka rin God connection. Kasi yung soul mo, sabi ko nga, lagi kong sabi na, yung soul mo, kailangan i-claim mo yan kasi yan yung pinaka-container ng God spark mo. Ngayon, kung wala kang container ng God spark mo, so hindi papasok yung fractal mo. Hindi ka makakabitan ng antena. Ngayon, kapag nakapasok ka ng 5D, so diyan ka na makakaroon ng kumbaga makiklaim back mo yung soul mo, di ba? So pag nandiyan na yung soul mo, nandiyan na yung container ng God spark mo. So ngayon makakaipon ka na ng energy. Kasabi nila na mataas na yung Schumann resonance ng planet. So nag-upgrade na lahat. So kailangan matuto ka ng kailangan open ang third eye mo, kailangan makapag-asal ka na. Yun yung mindset ng iba. Pero actually, kaya in-upgrade ng source energy itong planet natin para makapag-ipon na tayo ng energy. Kasi nga dati, di ba, nasa 666 tayo. Kumbaga, yung electricity natin is mahina yung horsepower. Hindi tayo makapag-ipon ng energy. Ngayon, ang ginagawa ng iba, astral sila ng astral, hindi sila makapag-ipon ng energy. Na itong astral is the realm of the mind, di ba? So, akala nila, pag nakapag-astral ka na, pag nakalabas ka na ng body mo, akala nila high frequency na yon, which is hindi nila alam na instead na mag-ipon pa sila ng energy, ang ginagawa nila is ini-spend nila yung energy to give the matrix. So, yung matrix yung makaka-benefit nun. Not like pag di ba, awareness. Kasi nga, nasa energy game lang tayo. Training ground natin to harness your energy, to multiply yung energy. So, paano mo, kaya nga, kailangan magkaroon tayo ng awareness para matuto kang mag-ipon. Parang sa pera din, di ba? Ano ba yung ginagawa mo sa pera? Kailangan ba spend ng pera mo? So, kailangan mag-ipon ka, di ba? Mag-ipon ka ng pera mo. So, pag naka-ipon ka na, let's say yung pera mo ay talagang sobra-sobra na. Let's say, parang sa energy mo, pag nakarating ka na ng 10D, 11D, so sobra-sobra na yung energy mo. So, doon ka na pwedeng pwede mo nang gawin yung astral, pwede mo nang gawin kung ano-ano yung mga experience na gusto mo. Parang ganun din yun. Pag marami kang pera, pwede mo gawin kahit anong experience. So, wala nang problema. Pero pag yung nagsisimula ka pa lang, so kailangan mag-focus ka muna sa pag-raise ng frequency mo para makalabas ka doon sa hell realm na which is yung 3D tsaka yung 4D. Ay, si medyo
ito dati, usong-uso to sa mga archangel, nagbabasahan ng mga nagre-read ng mga aura. Pero ngayon kasi ano na yan, simula nung inano rin namin na yung aura, kasi pag nagbabasa ka ng aura ng tao, so gumagamit ka rin ng energy. Syempre, 'di ba? Kaya minsan pag yung maraming mga toxins din, mga toxicity, tsaka maraming problema, maraming, let's say, yung mga nag-orasyon, mga nag-relatin, mabigat sa mata, ang sakit sa ulo. Marami yan dati sa amin. Pero ngayon kasi, yung ano kasi namin natin, ng ngayon, ng Earth Angel, ng Infinite Divine is, mag-ipon ng energy. So, hindi na kami nag-invest ng energy para mag-read. Hindi mo naman kailangang ma-read yung tao. Makikita mo naman yan, the way how he or she speak, di ba? Makikita mo sa ugali kung ano yung ano. Hindi mo na kailangan malaman yung marites kung ano yung energy field niya. Makikita, lalabas yan kung ano yung energy field ng isang tao. Hi ate.